Hello po mga kabiday, sa magandang oras po sa ating lahat at welcome po dito sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po ito no? Naglabas na po ng initial findings ito pong Committee on Good Government and Accountability dyan ho sa House of Representatives po mga kabida. Patungkol doon ho sa kanilang investigasyon sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education kung saan po yung secretary that time ay ito pong si Vice President Sara Duterte po. Now, dito po sa kanilang findings mga kabida, meron po silang nakitang mga violations daw, no? Doon sa paggamit ho ng confidential funds ng OVP at saka ng Department of Education under Sara Duterte, no? At ang kanilang rekomendasyon nga dito ay graft and corruption, filing of graft and corruption. Under ho dito sa graft and corruption mga kabida, ito pong plunder at saka yung malversation of public funds at meron pa pong iba, no? Okay? Now, pakinggan muna natin ito pong press conference po ng Committee on Good Government and Accountability at pagkatapos niyan, magre-react ho tayo. Ano po? Doon ho sa kanilang mga sinasabi. Pakinggan ho natin. Sir, may mga nabanggit kaninang kaso, malversation, bribery, plunder. Ito na po ba yung lalamanin ng partial committee report natin na ikakaso or i-recommend from other government agencies na ikaso kay VP? Well, pag-uusapan pa namin, but ito yung mga nakita namin na mga possible violation in the course of the hearing. Pero kayo po magre-recommend nito or paano po yung process? Siguro kung hindi kami mag-i-issue ng partial committee report, yun ang magiging laman ng committee report namin sa dulo once pag nag-conclude na po yung ating committee hearing. Okay, so Ito yung pang KVP. opo, ilan po yung kay VP? Ano po yung mga kaso specifically for VP? Wala pang specific kasi ang kanya-kanyang ano po yan recommendation ng mga members sa kanila, ito yung mga observation nila. So as to the final details, hindi pa po namin pina-finalize. Pero ito yung mga nakitang mga violation. Ayan po. Most likely daw, by next year, na may submit po itong recommendations, no, ng Committee on Good Government and Accountability at hindi nakakayanin daw ngayong taon, no, ngayong buwan mga kabida. Kaya nga hindi ho nila tinapos muna itong kanilang investigasyon dahil ho siguro may inaantay pa, no, mga kabida, hindi ho malinaw doon ho sa kanilang press conference kanina, po. Basta ang sinabi po, meron ho silang nakitang mga violations, okay? Yung possible filing of commission of graft and corruption, po mga kabida. At hindi naman po malinaw doon sa sagot ni Congressman Joel Chua mga kabida kung ito bang sinasabi ho nilang commission ng graft and corruption ay isasampa ho nila laban ho sa Vice Presidente, po. Okay? Kasi ang sagot kasi ni Congressman Chua ho doon is pag-uusapan pa nila dahil ho may mga kanya-kanyang rekomendasyon daw itong mga miyembro ho ng committee mga kabida, po, no? Para ho sa akin mas maganda isampa ho nila yung kaso malinaw mga kabida at saka kung totoo ba itong allegations o accusations laban ho sa Vice Presidente, po, no? May nagtanong ho kanina isa pong miyembro ho ng media, no? Kung ito bang initial findings ho nila ay gagamitin ho daw sa impeachment complaint laban ho kay Vice President Sara Duterte. Hindi naman nakasagot po itong si Congressman Chua at saka si Congressman Zia, po, no? 'Di ba? Dahil ho unang-una po hindi pa daw sila naglabas ho ng initial findings, mas nauna daw yung impeachment complaint na naisampa, po, no? Totoo 'yun, Abida. Pero parang nagkataon na itong kanilang initial findings, no? 'Di ba?
doon ho sa isinampang reklamo po ng impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano po mga kabida. Okay? So, medyo medyo nakakapagtataka lang po ano, no? Tsaka first time ko lang din nalaman ngayon, no? Na pwede palang maglabas ho ng initial findings kahit na po hindi pa tapos yung investigasyon. Kasi hindi pa kasi kinukonclude ng komite eh. Pero yun, naglabas na po ng initial findings, mga kabida. Para po sa akin, mga kabida, mas maganda na may transmit na yung impeachment complaint doon sa Senado eh. Ano po? Dahil ho doon na talaga magkaalaman. Okay? Alam naman po natin, kaya ho itong depensahan at sagutin po ni Vice President Sara Duterte yung kanilang mga aligasyon, no? Lalong-lalo na po yung questionabling perma daw ng mga hindi ho kilalang mga tao, hindi daw totoo nga na mga tao dahil hindi ho daw akma yung kanilang perma at saka pangalan ho nila doon sa record po ng PSA, no? Okay? Kaya yan. 'Di ba? Kaya kahit na ako alam ko yung sagot diyan kung bakit ganoon no? Doon pa lang sa term na confidential funds, alam naman po natin confidential in nature yun Hindi pwede na totoong pangalan ilagay mo doon 'Di ba? Sunog yung tao, 'di ba? Yun yung rason doon. Okay? Mas maganda kung si VP Sara magsagot doon sa Senado. At saka itong sinabi ho nilang possible filing of criminal cases po laban kay VP like yung graft and corruption, okay, malversation of public funds, at saka yung sinasabi ho nilang plunder. Okay, go ahead. Okay, mas magandang i-file ho nila yan, no? Yung kaso na yan para ho may chance po itong si Vice President Sara Duterte mga kabida na patunayan sa court na nagkamali yung mga kongresista, yung aligasyon ho nila laban doon sa kanya, ano po, no? Kasi kahit na sumagot po itong si VP Sara, hindi makikinig po itong mga kongresista ko natin. Hindi nga nila pinakinggan yung findings ho ng COA, di ba? Di ba naglabas ho sila lately lang po ng anong tawag ko dyan na opinion, no? Unqualified opinion, no? Yung unqualified opinion, ibig sabihin yan, walang hong misstatements doon ho sa mga records ho ng Office of the Vice President, di ba? Tsaka ng Department of Education. Yun po, no? Hindi ho pinakinggan. Kumbaga binaliwala lang po ng House of Representatives. Although sinabi ho nila na nirerespeto ho nila 'yon. Pero kaya patuloy pa rin sila Naghanap po sila ng ibang paraan para ho merong iba tong allegation ho laban sa Vice Presidente, mga kabida, ano po, no? So, yun po, no? Titingnan na lang po natin kasi po sa pagkakaalam ko po, mga kabida, hanggang ngayon hindi pa umusad yung impeachment complaint po dyan ho sa Office of the Secretary General, ano po. Kung tutuusin, mga kabida, dapat pag isinampa yung complaint dyan ho sa Office of the Secretary General, dapat ho i-forward na kaagad dyan sa opisina ho ng House Speaker. Okay? Para ho ma-evaluate tsaka i-forward ng House Speaker doon ho sa Committee on Justice, mga kabida. Diba? Hanggang ngayon, andyan pa po sa office po ng Secretary General daw, no? Okay? Sabi ho sa nabasa ko po at narinig ko sa isang vlog po, no? More than a week na po di ba? Tsaka mga kabida, meron hong natirang 10 session days na lang itong mga mambabatas ho natin, ano po, no? Okay? So bago ho sila mag-Christmas break, ano bang sa tingin ho ninyo dito, no? Nag-abang ho ba sila? Kung itutuloy ba ng Iglesia ni Cristo yung kanilang banta na rally, mga kabida? Kaya hanggang ngayon, parang andyan pa, hindi pa gumulong yung impeachment complaint laban ho kay Vice President Sara Duterte. Okay? Please comment down, mga kabida, no? Lalo na doon sa mga miyembro ho ng Iglesia ni Cristo. Okay? Para ho sa inyong mga comments, you can comment down, and sa mga hindi pa po subscribers ng aking channel, you can subscribe. Please subscribe.
Para ho sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button and then click also the notification bell para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless mga kabida.